Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Monday morning here in Houston, Texas. Yahoo! Hallelujah. Thank you, Jesus. June 2, 2025. Praise God. At tayo ay nakaraos sa buwan ng Mayo. At ngayon ay panibagong buwan na naman na tayo ay makapagsilbi sa ating Panginoong Hesukristo. Father God, in the name of Jesus, salamat po at kami ay nagising. Salamat sa panibagong umaga. Salamat po, Panginoong Jesus, dahil ikaw ang aming Diyos na aming sinasamba. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po. Banal na Espiritu, maraming salamat dahil kami ay nakaraos sa buwan ng Mayo at ngayon ay June na. Hallelujah. Oh, God is good. Thank you for your faithfulness. Holy Spirit, thank you. You are good at all times. Thank you so much. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. It's Monday. Monday morning. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you so much. It's another day to serve you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Holy Spirit, we love you. Salamat at kami po ay nakaraos sa bawat araw. Nakaraos po sa buwan ng May. Ngayon ay June. Kami po ay nasa kalagitnaan na, Panginoong Jesus, ng taong 2025. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Hallelujah. Oh, Jesus. King of Kings and Lord of Lords. Thank you. Thank you sa inyong kapatipan. Praise God. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Praise, happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God in the name of Jesus. Hallelujah. Yan, praise the Lord sa panibagong buwan. Ngayon ay buwan ng June. Yeah! June na. Thank you, Jesus. At tayo ay nakaraos sa buwan ng May. At ngayon ay panibagong buwan na naman ang ating harapin sa taong 2025. Nasa June na tayo, mga ka-Team Jesus, sa kalagitnaan ng taong 2025. To God be the glory. At tayo ay nakaraos sa buwan ng Mayo. At salamat sa Diyos at nagbigay na ang ating Panginoong Hesukristo ng Kanyang provision para sa buwan ng Mayo. At naipadala na natin dyan kay Sharon ang mga love gifts. Maging ang mga love gifts ng mga nanalo sa ating challenge. O nasaan na ang inyong mga movies, ang inyong 2 minutes movies, ipadala na ninyo sa akin at ang inyong yung premium ninyo, GCash niya, pinadala ni Sharon, no?
ewan ko kung nakuha na ba ni Sharon yung pagpapala, pero kagabi, ayan, naipadala na ng ating Panginoong Kristo ang kanyang pagpapala. Hallelujah! God is good all the time, and all the time, God is good. Hallelujah! Ayan, so welcome dito sa ating live, Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers. Hallelujah. Thank you, Jesus, for a new day. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Kristo, fresh from the bed. Ayan. So, ano naman tayo ngayon? Ang ating motif ay flesh. Flesh ba to? Orange, something pink. Ayan ang ating motif. Okay, so magpuri tayo sa ating Panginoong Kristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Father God, in the name of Jesus. Salamat po at kami ay muling nagising upang ikaw ay aming parangalan, upang pakilala ang iyong anak na si Panginoong Kristo.
Maraming salamat po sa iyong pagmamahal na walang hanggan. At nandito kami muling nabuhay upang paglingkuran ng iyong anak na si Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat sa inyong paggabay sa amin 24/7, maging ang iyong mga bilyones na mga anghel nag-iingat sa amin, sa aming mga pamilya, kahit saan kami pumupunta, maging sa aming pagtulog. Maraming salamat po. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Kailangan ka namin, Panginoong Hesus, sa bawat araw ng aming buhay. Hallelujah. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. Patawarin mo kami kung ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harapan, na mga kasalanang hindi namin naiwasan, mga kasalanang maaring wala kaming alam, mga kasalanan po na sinadya namin gawin. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo, maging sa aming mga isipan, sa aming mga puso, sa aming mga salita, at sa aming mga ikinikilos. Tulungan mo kami na masunod namin ang iyong kalooban, at kagaya mo po kami ay magkaroon ng pusong puno ng pagpapakumbaba, yung pagkakaroon ng meekness sa mga buhay namin, gentleness, yung fruit of the Spirit. Oh, hallelujah. We also declare forgiveness sa mga taong nagkasala sa amin, Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, katagpuan mo rin sila, Lord. Convict the hearts, Father, kung ano man po ang mga nagawa nilang kasalanan sa iyong harap, maging sa amin, Lord God. At sino-sino man po ang nanira sa amin, sino-sino man po ang nanloko sa amin, sino-sino man po ang gumagawa ng mga masasamang impresyon, kwento, isip sa amin, mga plano, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Convict the hearts. Baguhin niyo po sila, katagpuan niyo sila, Panginoong Jesucristo. Nang sa ganun kagaya namin ay maranasan din nila ang kagalakan, ang kapayapaan, ang mga pagpapalang siksik, liglig, umapaw, nang tanging ikaw lamang ang makapagbibigay, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. We welcome the Holy Spirit. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami po ay naniniwala, Panginoong Jesucristo, na ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. We worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, Father God, in the name of Jesus. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Let your fresh anointing be upon your servant, Father God. Buksan mo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang sa ganoon ay maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. At sa ganoon po ay
mas lalo naming mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Itago mo po, Panginoong Jesucristo, ang iyong lingkod sa iyong cross. O pang hindi ako ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, ang kaligtasan na libre, ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig o maapaw para sa iyong mga anak na sumusunod sa inyo. Maraming salamat po. Lahat ng ito dinideklara din namin. Ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At Lord, ipadala mo ang mensahe mo sa buong sulok ng daigdig, at kung sino man po ang nangangailangan ng iyong tulong ay marinig nila ang iyong mensahe sa oras na ito, Panginoon. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Mga ka-Team Jesus. Ayan. So, hintayin niyo lang ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo na ipadala ni Sharon dyan sa inyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan. So, welcome back dito sa ating live. At tayo ay nasa Thessalonian. First Thessalonian tayo, mga ka-Team Jesus. So, June, ano na ngayon, no? June, praise God! Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. At, isama ko, i-add-on ko pala yun sila, Sis Lian, at si Sis Crystal, at si Tita Lynn, sa ating, group chat. At ngayong araw ang simula, mga ka-Team Jesus, ng ating prayer and fasting. Ilagay ko pala dyan yung ating prayer and fasting. At ako, Lunes, si Tita Bits ang mag-umpisa na mag-prayer and fasting. So, ang gagawin para sa ating Bible study, meron ng pinadala dyan ng ating Panginoong Jesucristo ng 500 pesos para sa inyong snacks sa Bible study. So, kompleto na ba ang ating Bible study? Ang wala yata doon ay ang Bohol chapter. So, Sis Evelyn, wala ka ng choice. Kayo ay noon kayo ang mag-umpisa sa July 1. Sa July 1, ang mag-umpisa ay si Sis Evelyn. Sino ang inyong Bible sharer dyan, Sis Evelyn, sa July 1. So, mayroon na tayong June 7 to June 28. So, ang June 7, si Tita Jane ang magbahagi sa salita ng Diyos. Sino pa yung sa June? Tingnan ko yung ating group chat. Excuse me. Kung sino-sino yun. So, ipagdasal natin ang ating mga Bible study sharers at magkaroon tayo, mag-escape tayo ng isang meal, maaring breakfast, maaring lunch, maaring dinner. So, kung dinner, ano na yan? So, hindi ka nakakain ng from 6 in the evening up to 6 in the morning. Yan ang ating dinner time na hindi ka nakakain. Pero kung lunch naman ang gagawin mo, kung lunch mo, halimbawa kung breakfast, ang breakfast mo ay kumain ka ng breakfast ng 8 o'clock. So, diyan sa 8 o'clock, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ka nakakain sa mga ano na yan. In between, di ka kakain. No? Di ka kakain. So, kung kakain ka lang pag dinner time na, halimbawa, 6 o'clock, o yan. As the Holy Spirit leads you, o kaya kung ano yung makakaya mo. Kung hindi mo na makakaya, sabihin mo, gutom na talaga ako, Panginoon, di mag-pray ka na, mag-worship ka na before you end your fasting, ay kailangan na mayroon kang prayer. O, mag-pray ka na.
pagkatapos nun kain ka na. Pero kung kumain ka, hindi dapat kumain ka ng marami dahil masasaktan yung mga bituka mo. So, slowly lang kainin mo. Kung mayroon kang maghanda ka, pag tayo kasi ay hindi pa sanay sa prayer and fasting, pag tayo nagpre-prayer and fasting mga ka-Team Jesus, ang gagawin mo, maghanda ka ng cracker. Dapat mayroon kang skyflakes or cracker. Okay? Fita or what? Na pagkatapos mong mag-fasting, anyway, in between, umiinom ka naman dyan ng tubig. Uminom tayo ng tubig para sa ganoon ay hindi tayo ma-dehydrate. So, water lang ang inom natin, walang solid food. Unless, kung kaya ninyo na wala rin tubig, so, pareho ang iyong fasting, water and food. Okay? Pero kung hindi nyo kaya yung food, yung water na wala, di mag-water kayo every 2 hours. O yan, mag-water kayo. At mag-prepare kayo ng skyflakes at 8 hours ang ating fasting, 8 hours. So, kung ang iyong fasting ay breakfast, ang breakfast ay mas mahaba-haba. Halimbawa, ang last na nakain mo ay dinner mo is 6 o'clock, no? Breakfast ka man. So, nag-dinner ka. So, ang dinner mo, halimbawa, is 7 o'clock. 7 o'clock. Oh. Mag-break ka ng, mag-snacks ka ng 9 o'clock. So, after that, wala ka ng kakainin. So, pag-breakfast ang iyong fasting, mula gabi na ikaw ay natulog, at breakfast man yan, so hindi ka kakain yan. Mas mahaba ang breakfast. Pero anyway, sa breakfast naman, hindi ka naman gumagalaw na kung ano-ano. Natutulog ka lang naman at kasama na yung tulog mo doon sa fasting mo hanggang anong oras? Hanggang 11 o'clock na before lunchtime. Yan ang breakfast, no? So kung lunchtime naman, so kung kumain ka ng breakfast ng alas 8 ng umaga, after that, wala ka nang kakainin. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 hours. Yan ang paraan ng ating fasting, prayer and fasting. So, isang beses lang naman yan, around the clock, every day, at least every day, ay mayroong magsakripisyo ng isang meal para ipagdasal ang ating Bible study at ang mga sharers, ang Team Jesus, ganun ba? So, tuloy-tuloy lang yan until the end of the year. Tuloy-tuloy tayo. So, bawat buwan ay may isa tayong pipiliin na araw para ilagay ko dyan sa inyo. So, ngayon ay June 2, si Tita Vits ang mag-umpisa, Lunes hanggang sa matapos ang buwan. Matapos kung ilan tayo mag-fasting. Okay. So, dito na tayo. So, last week o last Saturday, ay tinuruan tayo ng banal na espiritu tungkol sa yung hangarin ni Pablo na makadalaw muli sa Thessalonians o sa Thessalonica. At sa pamamagitan na ipahayag niya doon na sila ay ipinagmamalaki nila ni Pablo ang mga Thessalonian dahil nga sa katatagan ng kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, at sabi niya na ito ang kanyang ipagmamalaki sa pagbabalik ni nabasa ko kasi yung Tita Vits, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So yun, kagaya rin namin na mga lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, nung sinabi ko kay Tito Bryant na Tito Bryant, ang conviction ng Holy Spirit doon sa mga challengers, ang sabi niya ay lahat sila ay panalo at bibigyan sila ng love gift na 2,500 bawat entry. Ano naman ang sinasabi ng Holy Spirit sa iyo? Sabi niya, yes, go ahead. Sapagkat narinig naman natin yung kanilang mga testimonies, narinig naman natin ang kanilang paglago sa presensya ng Panginoong Jesucristo, at ang Panginoong Jesucristo ang nakilala
no? Ang ipinakilala ninyo diyan sa inyong mga testimony, diyan sa inyong mga live, ang mga salita ng Diyos. Kaya, yung conviction ng Holy Spirit, sabi ni Tito Brent, go ahead, ipadala natin yan sa kanila, sapagkat yan ang conviction ng banal na Espiritu. O, to God be the glory. So, walang hassle, mga ka-Team Jesus, walang struggle, walang kung ano-ano, no? Wala, sapagkat iyon ay kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. So, kung ito'y kalooban ng banal na Espiritu, wala yang mga hadlang, walang mga struggle, tuloy-tuloy, mayroong kapayapaan, very smooth. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Kapag ang ating Panginoong Hesukristo ang napupurihan sa ating mga ginagawa, no? Mararanasan natin ang kanyang mga pagpapalang siksik-liglig o maapaw dahil napurihan siya kapag nagalak ang ating Panginoong Jesucristo. O, hallelujah. Kaya, mabilis. Ayan na. Very smooth. Kahit na ako'y nakatulog naghintay kasi ako kay Sharon, nakahiga na ako noon dahil pagod ako pag weekend, ganyan, no? Tapos busog din dahil kumain kami ng mga pag-weekend. Kumain kami. Nabusog at inantok na. So, naghintay ako kay Sharon. Nakatulugan ko na ang paghintay kay Sharon. At ginising ako ng Holy Spirit. Gising. Ay, Holy Spirit, ano nangyari? Ang cellphone ay hawak-hawak ko pa, pero nakatulugan ko na. Yan. At, yun, sabi ng Holy Spirit, yan na si Sharon, ipadala mo na. Ako, nandoon na palang ni Sharon. Okay. Yes, Lord. Kain at Sharon, inaantok ako. Alam yan, Sharon, ganito, sige, Sharon, nabi ng Holy Spirit, isama mo dyan ang budget sa Bible study na sa buwan ng June, na tig 500 snacks, yes, Lord, hallelujah, to God be the glory. At, in few minutes, ayan na, Sharon, napadala ko na siya, biruin mo yan, 1,000, kano yun, Sharon? $1,000, hallelujah, to God be the glory and honor. So, ganun yun, mga ka-Team Jesus, kapag ito'y kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, ay wala nang kung ano-anong mga hadlang, dediretso na yan, very smooth ang daloy ng pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. To God be the glory. Okay, so, dito na tayo, mga ka-Team Jesus, sa June 2 na tayo, 6 to 25. Ang buhay na kaaya-aya sa Diyos. Yan ay nasa 1 Thessalonica chapter 4 verses 1 to 12. Yes. Verses 1 to 12. Okay, so asa na ang inyong mga Biblia? Basahin na natin. Natanggal ang ating Dali lang, sorry. Okay. Nagalaw ko siya. Nagalaw ko sa aking paa ang ating electronic okay, so basahin na natin ang ating Bible. Ang buhay na kaaya-aya sa Diyos. Mga kapatid, natutunan niyo sa amin kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, at ito nga ang ginagawa ninyo. Hinihiling namin ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus na lalo niyo pa sana itong pag-ibayuhin, sapagkat alam naman ninyo ang mga utos ng Panginoong Hesus na ibinigay namin sa inyo. Nais ng Diyos na maging banal kayo. Kaya, lumayo kayo sa sexual na immoralidad. Dapat ay matutong makitungo ang bawat isa sa asawa niya sa banal na marangal
na pamamaraan at hindi sa makamundong pagnanasa katulad ng ginagawa ng mga hindi kumikilala sa Diyos, upang sa ganoon hindi kayo makakagawa o makagagawa ng masama o mananamantala ng kapwa. Dahil parurusahan ng Diyos ang sinumang gumagawa ng mga ito. Asa na ako? Tulad ng sinabi at pinaalala namin sa inyo noon pa. Dito tayo sa 7 ba ito? 7. Tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Ang sinumang hindi sumusunod sa mga utos na ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Ngayon, tungkol sa pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon, hindi na kayo kailangang paalahanan pa tungkol dito. Dahil ang Diyos na mismo ang nagturo sa inyo na magmahalan. At ito nga ang ginagawa nyo sa lahat ng kapatid sa Macedonia. Ganoon pa man, hinihiling namin na lalo pa ninyong pag-ibayuhin ang pag-ibig ninyo. Sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa at huwag kayong makikialam sa buhay ng iba. Magtrabaho ang bawat isa para sa ikabubuhay niya, tulad ng ibinili namin sa inyo, nang sa ganoon hindi nyo na kailangang umasa sa iba at igalang kayo ng mga hindi nananampalataya. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa mga salita. Tulungan mo kami na maunawaan namin ang mensaheng nais mong iparating at ito'y aming maging gabay sa araw-araw habang nilalakaran namin ang aming pananampalataya kay Panginoon Kristo. Jesus' name, Amen. Ayan, so alamin natin mga ka-Team Jesus ang mensaheng nais iparating ng Banal na Espiritu sa atin sa araw na ito. Ang buhay na kaaya-aya sa Diyos. So sa pamamagitan ng pagtuturo ni Pablo doon sa mga at ang iba pang mga apostoles doon sa mga taga-Tesalonia ay sinusunod, naging kalugod-lugod ang kanilang pamumuhay sa harap ng Diyos. Ibig sabihin nun ay pleasing ang kanilang pamumuhay ng mga ka-Team Jesus. Sinusunod nila ang kung anuman ang pagtuturo na ibinahagi sa kanila nila ni Pablo. At ang sabi niya dito ay lalo pa sana itong pag-ibayuhin. Sapagkat alam naman ninyo ang mga utos ng Panginoong Hesus na ibinigay namin sa inyo. Nais ng Diyos na maging banal kayo. Kaya lumayo kayo sa sexual na immoralidad. Dapat ay matutong makitungo ang bawat isa sa asawa niya sa banal at marangal. Ayan. So ito ay para sa mag-asawa. Immoral na sexualidad, mga ka-Team Jesus. Sa makatuwid, huwag tayong makiapid, huwag tayong maging sa isipan natin, maging sa puso natin, huwag na tayong tumingin sa ibang mga babae, sa ibang mga lalaki, huwag na tayong tumingin. Doon lang tayo, mag-focus tayo sa ating mga asawang lalaki, sa ating mga asawang babae. Ayan. So huwag na tayong magkaroon ng pagnanasa doon, lalo na itong mga lalaki, yung mga katawan, yung may mga mayroong mga temptations, mayroong mga tukso sa mundo, yung mga babaeng magsuot ng kung ano-anong kasiksihan na nakikita na yung mga yung mga katawan, no, nakikita na yung kanilang flesh. Kaya maaring ito ay nagdudulot ng tukso. Subalit alam naman natin na kapag ating nirebuke ang tukso, ay ito ay aalis
sa atin, iiwanan tayo and the enemy will flee. So sa makatuwid, so maging gawin natin kalugod-lugod ang ating buhay sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pag-secure sa ating mga isipan, pag-secure sa ating mga mata, sa ating mga bibig, sa ating nararamdaman, nang sa ganoon ay hindi tayo matokso sa mga kaaway ng Diyos o sa mga patibong ng masamang espiritu. So, itong mga mata natin, itong mga mata ang palaging nakakakita ng mga masasamang, yung flesh. Kaya kailangan na itong mga mata natin ay atin itong i-guard, atin itong bantayan, nang sa ganoon ay hindi tayo maging biktima ng kaaway ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Okay? So, ayan ang sabi dito, mga babae, mga lalaki at mga babae, kailangan ang ating pakikipag, yung bang, kung mayroon pa kayo, kung kayo mga bata pa, na mayroon kayong mga asawa, natural man yan sa mag-asawa, ang mag-love making. Yung mag-love making ba, mga ka-Team Jesus? No? Kasi ang pakikipagtalik ay para lang yan sa mag-asawa. So kung kayo ay aktibo pa sa inyong sexual life, ang sabi dito, dapat ay matutong makitungo ang bawat isa sa asawa niya sa banal at marangal na pamamaraan at hindi sa makamundong pagnanasa katulad ng ginagawa ng mga hindi kumikilala sa Diyos. So, kung tayo, ang mag-asawang mga Kristiyano, kapag tayo, alimbawa, nakikipagtalik kayo sa inyong mga husband, hindi kagaya ng mga ginagawa ng mga nasa mundo, na kung saan ay nanonood pa yan sila ng mga malalaswang mga movies, mga X-rated na mga movies para daw ay ganado sila, gagayahin pa nila kung ano-ano daw mga posisyon, kung ano-anong mga ganyan. Hindi natin yan ginagawa bilang mga anak ng Diyos, sapagkat dinideklara natin na ang pakikipagtalik natin sa ating asawa, yan ay pakikipag-isa natin sa kanila. No? As one in Christ. Dahil nga pinag-isa tayo, ginawa tayong isa, dalawa tayo, pero ginawang isa nang tayo pinakasal. So, ang ating katawan ay para sa kanila, ang kanilang katawan ay para sa atin, as one. So, kailangan na maging holy. Sabi niya, mag-experiment tayo. Gawin natin, yung mga pinagsasabi ng mga nasa mundo, yun lang, helicopter daw, kung ano-ano pang kung ano pang mga ginagawa nila. Yan ay mga sexual na mga malaswa. Hindi natin kailangan gawin yan, sapagkat kontento tayo sa karaniwang pagtatalik na ginagawa ng mag-asawa, mga ka-Team Jesus. Minsan nga ay bibihira na lang tayong magaganyan. Halimbawa kayo, kung aktibo pa kayo. No? Pero yun ay, gawin natin ito, ang purpose ng pagtatalik bilang mag-asawa, ay upang magkaroon ng koneksyon ang dalawang tao na pinag-isa ng Diyos. So, pinag-isa ng Diyos. Sa makatuwid kayo na mga bata pa, so part ng inyong buhay, yung pagtatalik. Kaya sabi dito sa salita ng Diyos, matutong makitungo ang bawat isa sa asawa niya. So kung halimbawa, ang iyong asawang lalaki ay gusto niyang makipagtalik sa iyo, hindi mo pwedeng tanggihan yan, asawang babae, sapagkat yan ay parte ng ating obligasyon. Ay kung halimbawa sabihin mo, pwede ba na pagod talaga ako? Pwede ba na papahingain mo muna ako ng 30 minutes o kaya magtulog muna ako ng 1 hour pagkatapos niya ganyan. O kaya halimbawa, ikaw ang asawang lalaki at nakikita mo na pagod ang iyong asawang babae. Anong gagawin mo? Mamimilit ka ba?
na gusto mo to, gusto mo yan. Hindi. Kailangan din na maintindihan mo rin. Kaya nga, yan ang sabi dito. Dapat ay matutong makitungo ang bawat isa sa asawa niya sa banal at marangal na pamamaraan at hindi sa makamundong pagnanasa katulad ng ginagawa ng mga hindi kumilala sa Diyos. No? So, yun yung mga katimtisas. Magkasundo lang kayo. Pwede ba na, pagod ako, o kaya yung isa naman. Hindi yung gustong-gusto talaga ng lalaki, i-rape ka na. O parang gagasahain na yung kanilang asawang babae, o kaya saktan pa para sa ganun papayag. Hindi naman yun pwedeng ganun. Dapat ay magkasundo kayo. Pag-usapan ninyo yan, irespetin ninyo ang bawat isa. Yun yung paggalang ninyo, ang inyong mabuting pakikitungo sa inyong kapwa, sa inyong dalawa, na irespeto din ninyo ang bawat isa. Pero ayusin ninyo yun na sa tamang paraan. Magkasundo kayo, sapagkat kayo lang naman ang nakakaalam. Kayong mag-asawa lang naman ang nakakaalam kung ano ang pinagkakasunduan ninyo. Hindi naman kasama ang iba. Kaya yun ang kailangan ninyong gawin. Nang sa ganoon ay hindi rin matokso yung asawa mong lalaki na tumingin doon sa kabila, tumingin doon sa iba dahil pinagbawalan mo o kaya tinanggihan mo asawang babae. So pagkasunduan ninyo yan, halimbawa kung marami na kayong mga anak, maliban na lang kung pumayag kayo na magkaroon ng ligation at nalaygit na yung asawa mong babae o kaya yung asawa mong lalaki ay ganyan. Sabihin mo, mga bata pa kayo, nasa 30s pa kayo, mainit pa ang inyong mga pakiramdam dyan, sexually, you are active. So, kung magkasundo kayo dyan, gabi-gabi, okay, go ahead. Pero kung hindi naman at marami na kayong anak, so kailangan ninyo ng family planning, kailangan ninyo ng self-control, nang sa ganoon ay hindi dadami at dadami ang inyong mga anak na hindi nyo naman napapansin, hindi nyo nakikita na nahihirapan kayo at sila rin ay nakihirapan din yung mga anak ninyo dahil wala naman kayong mapapakain sa kanila. So, kailangan na pigilan din natin ang ating mga laman, yung ating flesh. Kami ni Tito Brian, matagal na kaming na-expire sa mga ganyan, no? Wala na kaming yung pagtatalik dahil ang nasa puso namin ay yung pagtatrabaho, paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, kaya hindi na namin naisip ang mga ganyan. At saka, wala na, minopost na ako si Tito Brian, ganun din. So, wala na kami yan. Samantalang kayo, na mga bata pa, so pag-usapan ninyo, yun ang sinasabi dito, nang sa ganoon, anong sabi dyan, Hindi kayo makakagawa ng masama o mananamantala ng kapwa dahil parurusahan ng Diyos ang sino mang gumagawa ng mga ito, tulad ng sinabi at pinaalala namin sa inyo noon pa. Tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Ayan. So, tinawag tayo ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay mabuhay ng banal sa kanyang harap at hindi sa kahilayan. Ayan. Sa kahalayan, yung mahalay na mga iniisip, mga sinasabi, mga ikinikilos, mga mahahalay, yan ay bawal. Yan ay hindi dapat natin gawin. Ano pang sinasabi dito? Sikapin ninyo, yan ay nasa 11. Sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa at huwag kayong makikialam sa buhay ng iba. Magtrabaho ang bawat isa
para sa ikabubuhay niya. O hala, ang mga tamad, yung mga yan, yung mga naghihintay lamang ng ayuda diyan, yung ano ba yung bagong programa ng gobyerno, no? Sabi diyan, no? Nang sa ganoon, hindi nyo na kailangang umasa sa iba at igagalang kayo ng mga hindi nananampalataya. Oh. So, yung mga tamad dyan, yung mga hindi nagtatrabaho, yung mga naghihintay lamang ng ayuda na nanggagaling sa gobyerno, hindi ba yun ang kalooban ng Panginoong Jesucristo na ikaw ay nag-ano-ano ka lang dyan, naghihintay-hintay ka lang dyan sa ayuda ng gobyerno, wala kang ginagawa, nagsusugal, ganyan-ganyan, dahil mayroon namang ayuda ang gobyerno sa amin. What? Bilang mga Kristiyano, bilang mga pinili ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan tayo magtrabaho kasi sa pamamagitan ng ating pagtatrabaho, yun ang sabi niya sa salita niya, I will bless the works of your hands. So, kailangan tayong magsigasig, kailangan tayong maging masipag sa anumang trabaho ang binigay ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Yun ay ating gawing, yun ay ating sundin. No? Hindi tayo magtamad-tamad. At anong sinabi? Mabuhay tayo ng mapayapa. Mamuhay tayo ng mapayapa. Mamuhay tayo, no? Mamuhay tayo ng, ano ba yun? Yung, hindi natin pinakikialaman ang buhay ng iba. Ayan na naman. Kaya nga, mind your own business. Ang mga chismosa, ang mga radar, hindi na kailangan ng CCTV, sapagkat bawat galaw ng mga kapitbahay ay alam mo. So, hindi yun ang kalooban ng Diyos na makikialam tayo sa buhay ng iba. Ang kalooban niya ay ang sundin kung ano man ang gusto niyang mangyari. Ganon dapat tayo mga kating Jesus. Sundin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Okay? So, sundin natin sapagkat ito ang kanyang kalooban. Mamuhay tayo ng mapayapa. Mamuhay tayo na hindi natin pinakikialaman ang buhay ng iba, kundi ang pakikialaman natin ang buhay natin. Tayo, paano tayo mas lalong mapatatag ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. At kung sinabi ng banal na Espiritu at ipinakita ng banal na Espiritu sa atin ang kondisyon ng ating kapitbahay na ganito, ang kondisyon ng ating kapatid na ganito, ganyan, hindi tayo nakikialam sa kanilang mga buhay, kundi pinagdadasal natin sila ng tahimik, Panginoon. Kasi pinapakita ng Diyos sa atin yan, mga kating Jesus, hindi upang sila ay pag-usapan, upang sila ay siraan at kung ano, kundi upang ipagdasal natin sila. Natulungan sila ng Diyos, nakatagpuin sila ng Diyos sa kanilang mga sitwasyon. Ganon yun, mga kating Jesus. Sa makatuwid, yun ang ating gawin. Yun ang ating gawin, no? Yun ang ating gawin. So, huwag tayong makikialam dyan sa mga kating Jesus, yun, sa mga kapitbahay natin. Ang ating pakikialaman ay kung paano tayo mabuhay. Kahit tayo ay nasa bahay lang, edi magnegosyo tayo, magganito tayo, kung sino ang magaling, kung sino ang magaling magluto ng ganyan. Edi humingi ka sa Diyos ng puhunan, nang sa ganoon ay mabigyan ka. So, yan naman ang ipagdasal natin, mga kating Jesus, yung ating income generating project. Na kung saan, yung mga nanay na nasa bahay, yung mga tatay na nasa bahay, kung mayroon silang oras, na kung saan ay makagawa sila, ito yung kanilang gift, no?
craft o ano pa man dyan, pagluluto o ano pa man, na sa pamamagitan nun ay possible na mabenta itong mga produkto na ito, ay pagdasal natin at suportahan natin sila. Na atin silang masuportahan sa pamamagitan ng ating prayer. At kung kailangan nila ng puhunan, halimbawa ang puhunan na kailangan nila ay need 5,000 pesos na puhunan para dito. O ipagdasal natin. At kung sila ay karapat-dapat para matulungan sa kanilang puhunan, hingin natin yan sa Panginoong Jesucristo sapagkat siya naman ang nagmamay-ari ng lahat at wala namang imposible sa Kanya. O, di ba? Wala namang imposible sa Kanya. So, ano ba ang iyong hangarin? Ang sabi nga sa salita ng Diyos, delight in the Lord and He will grant the desire of your heart. Na ibig sabihin nun, doon tayo, magalak tayo sa Diyos. Sa pagkatuwid, magpuri tayo sa Kanya, magpasalamat tayo sa Kanya, kilalanin natin ang Kanyang kapangyarihan. Ang Diyos nang bahala dyan sa anumang ating mga pangangailangan, gagawa siya ng paraan. So, ganun din ang gagawin natin, yung sa Team Jesus. No? So, mayroon na tayong pondo dyan, mga ka-Team Jesus, na magkano na yung pondo dyan, Sharon, at pwede na yan siguro makapagbukas tayo ng bank account, nang sa ganoon ay makita natin yung diyan, Sharon, yung progress, no, yung ating nilalagay na 100 bawat buwan. Di natin alam, lalaki na yan, to God be the glory, at magamit natin yan for emergency. Mapahiram natin sa ating mga kapatiran na kailangan nila talaga ng pera dahil hindi dumating yung iniisip nilang mapahiram natin sila na mabayaran din nila kaagad para sa ganoon ay yung iba naman ay makahiram din. So, revolving income natin ang tawag doon for emergency na mapahiram natin yung iba. No? Hallelujah. So, tayo dapat ay magalak. Ano bang dinidesire ng bawat isa? So, Team Jesus servant leaders per chapter ay pwedeng mapag-usapan ninyo dyan. Kaya nga, ano na nangyari? Sino ang mag-umpisa? Sino ang unang magkaroon ng fellowship? Para doon sa fellowship ay mapag-usapan din niyo yung tungkol sa inyong mga desire. Ako, magaling akong magluto ng ganito. Magaling akong gumawa ng ganyan. Kaya lang, wala akong puhunan. So, pwede bang mag-umpisa ka sa puhunan mo ng 5,000 pesos? Ang mag-umpisa ka, kaya mo na ba yan? Na itry mo lang, ganyan ba? Para sa ganoon ay mapasama natin yan sa ating budget. Okay? So, magtrabaho tayo mga ka-Team Jesus. Dahil sa pamamagitan ng pagtatrabaho natin, doon tayo pagpapalain ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Lord Jesus, salamat po sa iyong mga paalala sa amin, Lord. Salamat po, Lord, dahil isa kami sa iyong mga pinili upang ang aming mga buhay ay maging banal sa harap ng Diyos Ama. Maging kami man po ay mayroong mga asawang babae, mga asawang lalaki, Lord. Katagpuin mo po ang bawat isa na magkaroon ng respeto sa bawat isa, magkasundo sa oras, sa araw, panahon, na kami po ay maging isa, magtatalik yung mag-asawa. Panginoon, lalo na po yung aming mga kapatiran na aktibo hanggang ngayon sa sexual na mga gawain, Lord, na wala silang ibang titingnan, kundi ang kanilang mga asawang lalaki, kanilang mga asawang babae, na they will not be complete without the other. As one flesh sila, Panginoon. As one flesh kami, Lord. Na hindi sila matukso sa kaaway ng Diyos. Kaaway mo, Panginoon Diyos, lalo na sa mga sexual na mga gawain, Lord, na gawin naming banal ang aming mga katawan para sa kapurihan ng Diyos Ama. Panginoon Diyos, maraming salamat po. At tulungan mo kami, ang bawat isa, Lord, na mamuhay kami ng mapayapa at hindi namin pakikialaman ang buhay ng iba, kundi ipagdasal namin sila. Iluhod namin sila sa iyong harapan kung sila man na ipinapakita sa amin ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga sitwasyon, Father God. Na kami po, gamitin mo kami upang kami ay maging prayer intercessors.
na ipagdasal namin, Panginoon, ang aming mga kapwa, ang aming mga kapitbahay, ang aming mga pamilya, ang aming mga kapatid na inyong ipinakita sa aming Panginoon. Lord, tinataas namin sa inyo, Panginoong Kristo, ang iyong Bible study na mag-uumpisa ngayong Sabado ng umaga, alas 9, Lord God, na ikaw po, Panginoong Hesus, ang gagawa ng paraan nang sa ganoon po maging maayos ang lahat. Ikaw ang maghanda sa mga Bible sharers, sa mga Bible hosts, na magbigay sila ng oras, ng panahon, upang maitaguyod, Panginoon, ang nais mong mangyari sa iyong ministry. Team Jesus International Ministry, oh hallelujah. Yes, Lord, you are so good to us. Nothing is impossible with you, Father. Thank you. Thank you sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Ano man po ang aming mga kahilingan, ano man po ang aming mga dasal, Panginoon, make a way for us where there seems to be no way. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord God. Thank you. Sino man po ang may mga sakit, sino man po ang nakakaranas ng mga ganung mga sakit, mga matinding pagsubok, Lord God, katagpuin mo po sila, Panginoon, na hindi sila bibitaw sa kanilang mga pananampalataya sa iyo, kundi sa pamamagitan ng mga pagsubok na aming hinaharap. Ito ay mas lalong magpapatibay sa aming mga pananampalataya sa iyo. Maraming salamat po sa lahat ng provisyon na inyong ibinigay. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. At very smooth po na naipadala doon sa Pilipinas ang iyong mga pagpapala para sa iyong kapurihan, Diyos Ama. Thank you so much sa lahat ng provisyon. Thank you. At nakaraos kami sa aming Bible study. To you be all the glory and honor, Father God. In the name of Jesus and the Holy Spirit. Amen! Hallelujah! Ayan, mga ka-Team Jesus. So, ang ating mga ipinagdadasal din, kayo na mga babaeng, mga asawang babae na dito tayo, kasama kayo dito sa ating Team Jesus. At hindi kasama ng inyong mga asawang lalaki, ipinagdadasal natin yan, na sila ay maka-join sa atin at makasama sila sa Team Jesus. At sabay-sabay tayong magsilbi sa ating Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. So, ayan mga ka-Team Jesus, mag-umpisa, pumili kayo ng mga araw na kayo ay mag-fasting. Si Tito Brian, mag-fasting siya. Saturday yan ang kanyang fasting. Dinner time yan siya. So, pumili kayo. Ako ngayon. Sino bukas? Ganyan, no? So, ilagay ko yan dyan. So, ilan na tayo sa ating Team Jesus. Team Jesus workers in the vineyard. Ilan na tayo? So, may dagdag tayo. Si Tita Lynn, si Lian, at saka si Crystal. So, idagdag natin yan. So, ilang araw yan, ilang araw yan. So, pipili lang tayo ng isang araw na kung saan kayo ay mag-fasting. At kung mayroon man kayong time na mag-fasting pa kayo, dahil mayroon kayong personal day na pinagdadasal, mag-fasting lang kayo. Pero, sa Team Jesus, isa lang ang kailangan na araw. Yung ibang araw na nagpa-fasting kayo, hindi nyo na kailangang ilagay dyan sa listahan. It is between you and the Lord Jesus Christ. Okay? So, isang beses lang tayong kumuha ng slot sa ating prayer and fasting at gawin nating seryoso ang ating pagdarasal. Kaya kahit na tayo ay nagpa-fasting, kung na tayo man ay nagtatrabaho, tuloy-tuloy lang tayo nagpa-fasting at gumagano na yung tiyan natin. So, kung ang pinili mo ay breakfast, ibig sabihin nun, kung kailan ka huling kumain sa kinagabihan, halimbawa kinagabihan, ang huli mong kinain ay alas 10. So, mula alas 10 ng gabi hanggang sa pagising mo, hanggang alas 11 ng umaga, yan ang breakfast, na hindi ka kakain yan. Kung ikaw naman, kung ang fasting mo, ang pinili mo ay lunch, so kung ang iyong breakfast ay alas 8, kaya sabihin mo, ay, kumain lang, ay, kape at pandisa lang kinain ko, o kailangan na kumain ka ng mabuti pagdating sa breakfast,
nang sa Ginoon ay hindi ka gutomin sa lunch, no? So, kumain ka ng mabuti na sapat ba? Hindi lang yung magkape ka lang, magtinapay, ganun lang ang ginagawa sa breakfast. Hindi. Breakfast is the heaviest meal of the day. Sa makatuwid, dapat ay puno ang iyong pagkain, no? So, kung alas 8 ka kumain ng breakfast, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, hindi ka man magla-lunch, alas 12, 1, hanggang alas 4, at least 8 hours or 9 hours na hindi ka kakain. Yan ang ating fasting. Kung saan magpupuri ka sa Diyos dyan, kung nagtatrabaho ka, tuloy ka lang, at kung nung di mo na kaya talaga, gutom ka na, ganyan, nahihilo ka na, or what, o minom ka ng tubig, pag inom mo ng tubig, nahihilo ka pa rin. So, magfinale ka na, magdasal ka na sa Panginoon, idasal mo na yung mga items na kailangan natin ipagdasal, ganito, ganyan, no? Nang sa ganoon ay tapos ka na, at pagkatapos ay kumain ka ng cracker, o kaya kung mayroon kang candy, kumain ka na ng candy lang muna, candy. Nang sa ganoon ay magkaroon ka lang ng kaunting sugar, ganon yun, mga ka-Team Jesus. So, pag lunch, yun yung in between. Pag dinner, yan naman ang dinner ay dapat ay after lunch. So, ang lunch mo ay alas 2 o ang lunch mo ay 1:00. So, after lunch, wala ka nang dapat kainin diyan. Dahil nag-uumpisa ka na sa iyong dinner. So, kung dinner, halimbawa, alas 2 ang end ng kinain mong lunch, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, matutulog ka naman dyan, so hindi ka na mag-escape ka ng breakfast mo, o ng iyong dinner, 1, 2. Pagising mo sa umaga, 6 o'clock, kakain ka na, before ka kumain, magdasal ka, magpuri ka sa Panginoon, ipagdasal mo yung mga items ng ating prayer request, at yan na, no? Kumain ka uminom ka ng tubig, kumain ka ng kaunting cracker, o kaya kumain ka ng candy, para hindi ka mahilo. Ganon yung paraan, lalo na kung tayo ay hindi tayo sanay, mga ka-Team Jesus, sa prayer and fasting. Pero kung sanay na tayo, walang problema yon. Pero kung tayo ay nag-uumpisa pa lang, kailangan na huwag nating biglain ang ating mga tiyan, sapagkat ito ay masisira ang sistema natin. So, kailangan mayroon tayong candy na naka-ready, o kaya mayroon tayong cracker, pita, isang part lang na o isang piece lang ba, yung isang pack lang na maliit. Para sa ganoon, yun ang ating kakainin, kasi malambot ang mga yan, inihahanda nito yung ating bituka na walang kain sa loob ng ilang oras. So, hindi ito mabibigla at hindi tayo magkaroon ng dehydration o kaya hindi tayo magkaroon ng LBM, lost bowel movement, dahil nabigla ang ating katawan ng ating bituka. So, ganun ang gawin natin, mga ka-Team Jesus. Kung unti-unti, masanay tayo, kung isang meal lang ang in-escape natin dati, ay nasanay na tayo, mag-escape tayo ng 2 meals, tapos masanay tayo, mag-escape naman tayo ng 3 meals, ibig sabihin nun, 24 hours na hindi ka kakain kung kaya mo. So, it will come to pass. Pero ngayon ay nag-uumpisa pa lang tayo, kaya hindi natin pwedeng biglain ang ating mga katawan dahil wisdom yan ng ating Panginoong Hesus. Kapag wala tayong karunungan at basta na lang tayo mag-prayer and fasting dahil gusto at pagsasakit ang ulo mo dyan, no? Pagtataas ang dugo mo, pag na-dehydrate ka, ay naku po, hindi yung kalooban ng Diyos. So, dapat ay slowly but surely tayo, mga ka-Team Jesus, na masana yung ating katawan at maging part na ng ating buhay ang prayer and fasting. Okay? So, naintindihan na natin yon, mga ka-Team Jesus. At i-finalize na ninyo yan per chapter kung magkano. So, sa per chapter, ang budget natin dyan, more or less, at least, ang budget natin dyan ay 10,000 pesos. Ang budget natin dyan para sa inyong gathering. So, ano na ninyo yan? Gawin lang ninyo, simple ba ang inyong fellowship? Ang importante ay, nandoon ang ating Panginoong Jesucristo na
nakikilala siya, nagkakaroon kayo ng fellowship, nag-usap-usap kayo, bili rin kayo ng mga pagkain, nang sa ganoon ay kung gusto nyo magdala rin ng kung anong mayroon kayo sa mga bahay nyo, meron kayong mga prutas, meron kayong mga kamote, saging at iba pa, bring them and share to the group, no? Kung anong mayroon kayo, basta meron kayong budget para sa inyong resort, o kung halimbawa magkano ang resort dyan, o pagkain ninyo, ganyan. So tingnan natin kung magkasya ba yun, mga Ka-Team Jesus, no? As the Holy Spirit leads. At least meron tayong possible na ito ang budget natin, na isama natin sa ating budget bawat buwan. Okay, so maraming salamat. Hanggang sa muli. Jesus loves us. Bye-bye.